Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Presidente Kuting ng Norte napatunayan nga na sobrang matat pobre. Vice President Sara Duterte may babala dito kay Senadora Amy Marcos at tila ba nagbigay ng warning text dito sa senadorang si Amy na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong ating presidente ngayon ay tunay nga talagang matapobre dahil sobra na ang kanyang panglalait sa mga taong maliliit or sa mga taong hindi pa nakakakyat sa tinatawag nating study ng buhay na elite. Katulad na lamang nito si Presidente Kuting kung saan minalit niya mga kaibigan or kung saan minalit niya ang isang cadet graduate ng PMA na nangihingi ng relo na sinabi at tinawanan niya ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan ng pagkakaiba ni Presidente Kuting at itong si former President Rodrigo Roa Duterte na kapag itong mga cadet graduate ang humihingi ng relo dito kay former President Rodrigo Roa Duterte ay binibigay niya naman. Hindi katulad ni Presidente Kuting mga kaibigan kung saan tinagtawanan niya pa itong tinatawag nating kadete na nag-graduate sa PMA dahil sa paghingi niya sa relo ni Presidente Kuting. Kaya na lamang at ibinulgar ito ni Vice President Sara Duterte na tila ba isang pambabastos. Kung ayaw namang ibigay, wag sanang ipahiya. Grabe ka na, Presidente Kuting. Ito namang si Senadora Amy ay nakatanggap ng tinatawag natin na babala dito kay Vice President Sara Duterte dahil nga mga kaibigan ay sobra na rin talaga ang panggigipit nitong magpamilya ni Kuting dito sa pamilya ng mga Duterte. Kaya na lamang hindi maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing at opinyon. I vote Attorney Vic at Marcoleta, yan ang dapat sa Senado mga abogado, hindi mga artistang walang alam sa batas. Counter vote sa Attorney Vic Rodriguez, may family team Duterte kung Marcoleta, Attorney Bundok, Chavit, basta yung lahat na ini-endorse ni PRRD ang iboboto namin, kami ng pamilya ko. Pag yan naupo, Inday Sara, lahat ng kurakot at napatunayan sa korte, lahat death penalty ang ipataw. My next President Sara Duterte, support lahat ng inendorso ni Tatay Digong. Vice President Inday Sara, ikaw na lang po ang hinihintay ng lahat para sa EDSA. Marami na pong mga Pilipino ang naghihintay ng mga leader forum para sa EDSA. Makipag-usap po kayo, VP sa mga leaders forum. Kakampanya ko si Attorney Vic sa pamilya ko at itong si MGZ or Migs kaibigan. Dahil lang isang katulad ni Attorney Vic ang kailangan natin sa Senado, isang may prinsipyo at marunong sa batas. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan ng Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po maraming salamat and God bless. Sa mga kababayan ho natin, meron lang ho akong isang request. Kung maaari ho, dun sa mga marunong mag-edit dyan, i-recontent nyo ho itong video na to, splice nyo ho yung mga portion na magugustuhan nyo sa magiging talakayan namin itong si Attorney Vic. At huwag nyo na hong i-share yung video, pero kung gusto nyo hong i-share, i-share nyo na rin. Pero dun sa mga personal social media accounts nyo, yung mga splice ng video na to para makilala ho ng inyong mga kamag-anak, ng inyong mga kaibigan, etong si Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, meron ho ba kayong gustong sabihin muna sa ating mga tagapanood? Hi PH, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga sumusubaybay sa iyong programa, PH Update. At maraming salamat sa inyong pag-anyaya na ako ay maging bahagi ng iyong programa ngayong araw. At malaking bagay ito sa mga kagaya ko na nagpapakilala sa ating sambayan ng Pilipino at kung ano ang aking maaring may alay para sa bayan kung sakaling ako ay pagbigyan ninyo at pahiramin ang inyong mandato. Okay po, Attorney Vic, no? Unahan na ho muna natin kasi karamihan no, sa mga kumakandidato ngayon, plataforma ho gusto kong marinig ng ating mga kababayan. Marahil yung iba sa mga kasama namin dito, narinig na yung inyong
mga plataporma. Ang gustong malaman ngayon ng mga manunood kung maliban doon sa mga nabanggit nyo na sa inyong ibang mga interview, ano pa ho ba ang inyong ihahatid sa mga susuporta sa inyo sa papalapit na 2025 midterm election pag naluklok ho kayo dyan sa Senado? Una-una, PH, ang ating unang gagawin, talagang tayo nakasentro na maging tinig ng tunay na oposisyon sa Senado kung ako ipapahirimin ninyo ng inyong mandato. Sapagkat kung napapansin ninyo na wala na talaga naglalahad ng tunay na kalagayan o estado ng ating bansa, tunay na estado ng ating pananalapi, at tunay na estado kung paano nabubuo, nalilimbag at pinag-uusapan ang ating taunang budget na ngayon ay hindi na bilyon kundi trilyong pisong halaga, kung paano ito ginagamit at kung ito ba'y talaga nagagasta ng naaayon sa mandato ng mga ahensya, mga mambabatas na nakakakuha ng pondo mula rito. At ito'y mahalaga sapagkat ako'y naniniwala na the alpha and the omega of the many hardships of the Filipinos ay itong taunang budget natin. Kung ginagasta lang, kung judicious at prudent ang ating fiscal management, sa tingin ko matagal na tayong umangat bilang bansa at matagal nang nakinabang ang higit na maraming Pilipino sa mga tulong na dapat nanggagaling sa pamahalaan at hindi lamang yung mga nangungurap o korap na politiko na taunan na lang pinagsasamantalahan at ginagahasa ang ating budget. Attorney Vic, yarin lamang napunta na ho tayo sa budget. Alam ho namin dito, isa ho sa mga naging advokasya nyo ngayong mga panahon na to, yung maisaayos yung liquidation by certification. Kung kayo ho, kasi alam naman ho natin, Attorney Vic, na kung sakaling talagang itulak nyo ho yung inyong advokasya na yan na talagang tapusin na yung ating kalakaran na liquidation by certification, ang mga makakalaban nyo ho dyan, yung mga mismong kasama nyo dyan sa Kongreso. Karamihan nga ho, base sa aming obserbasyon dito sa PH Update, karamihan ho sa mga baguhang mga kongresista ngayong mga panahon na to na pumupustura diyan sa House of Representatives, mapa-distrito, party list man ito, sa tingin ho natin, isa ang liquidation by certification na yan sa pakay nila, sa pagpasok nila na yan sa politika. Ano ho ang mga hakbang o paano nyo ho maitutulak itong advokasya nyo na to? Kasi hindi ho ang sambay ng Pilipino, panigurado, nasa likod nyo ho dito sa laban na to. Kasi noong narinig namin ho dito sa PH Update, yung advokasya nyo na yan, talagang suportado ho ng marami sa ating mga kababayan. Kasi yung pagwaldaso nila ng pera na yan na hindi nila naliliquidate ng maayos, napakalaking dagok ho sa kaban na sambayan ng Pilipino. Paano nyo ho re-resolbahin itong dekadang problema na to? No? Ang tagal na ho nito, nakita ho natin doon sa mga interview nitong si Madam Winnie Monsod, napaka-controversial ho, pero pilit na tinatago ng mainstream media. Ayaw hong pag-usapan. Pagka naririnig na ho nila yung liquidation by certification, nagtitingang kawali ang bawat mainstream media na dapat sana tinatalakay ito. Ano ho yung mga hakbang na gagawin nitong si Attorney Vic dyan sa issue na yan? Kaya yung sinabi ko nung ako'y nag-file PH na ako ang itinanggap ko yung hamon na maging tinig at tumindig bilang tunay na oposisyon. Alam kong mahirap kung sakasakaling ako ay pahirimin ninyo na inyong mandato sa aking aplikasyon na maging senador ninyo. Alam kong magiging mahirap, subalit tama ka, alam ko rin na higit na nakararaming Pilipino ay sang-ayon dito sa ating isinusulong na war on corruption at patungo sa good governance. Simulan natin sa pagbasura diyan sa liquidation by mere certification. Yung resolution number 10, mahirap sapagkat maraming tatamaan dyan. Maraming nakinabang, maraming nakikinabang at maraming gusto pang makinabang. Subalit hindi po nyo pera yan. Yan ay pera nating mga Pilipino. At every year, especially itong parating na budget ng Pilipinas for 2025, staggering amount na ito, PH, 6.35 trillion. At maaari pa itong tumaas sapagkat alam naman natin na ang dami nilang ginagawang paglabag sa ating saligang batas na yung budget na nalilimbag
ay higit doon sa pinanukala ng executive department. You know, Congress can reduce the proposal made by the executive department through the president, but they cannot increase the proposed budget. Pero Correct. ito katangi-tangi under this House leadership of yung pinsan ni Bongbong Marcos, imbis na bumaba at maging maging prudent yung ating fiscal management, ito pa'y lalo nilang dinulustay at pinapalaki. We will try to create alliances with like-minded individuals in the Senate. Halimbawa na lamang para mapasura natin yung resolution number 10. I believe pagka ating isinulong ito, makakakumbinsi tayo. Lalo na kung mag-iingay ang bawat Pilipino, kagaya mo at kagaya ng mga taga-subaybay mo, na let's demand transparency and accountability on how they use our funds. Let's demand transparency and accountability saan-saang proyekto ba ito na ilagay at ito ba'y talagang na-implement. Idagdag ko lang ito with your permission, PH, dahil ito'y lahat pinagdadaanan natin, year in, year out. Dalawa lang ho ang season sa Pilipinas, wet season at dry season. Subalit taon-taon, alam naman natin na lagi tayong binibisita, suki tayo ng mga malalakas na bagyo. At tataunan na lang, predictable na, umulan lang ng malakas, babaha na. Itong kasalukuyang administrasyon, itong administrasyon ni Bongbong Marcos, in 2 years, ginamit di umano nila para sa flood control projects. Di umano, dahil hindi ako naniniwala na may flood control projects tayo. Pero yung paggamit ng 500 billion pesos, more or less, tunay yun. Sapagkat nandyan yan, nakarecord yan. 500 billion pesos para labanan ang pagbaha. Subalit, umulan lang ng konti at sabayan mo ng bagyo, sabayan mo ng habagat, lubog ang halos buong Kalakhang, Maynila, lubog ang Luzon, baha ang Mindanao, baha ang Visayas. Nasaan yung 500 billion pesos na inubos nila sa loob lamang ng 2 taon? This is by no means a small amount of money. At huwag tayong masanay na parang normal talaga sa gobyerno yan. Hindi po normal, abnormal po ang sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas sapagkat dinulustay ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang pera natin at hindi natin nararamdaman yung serbisyo sanang dapat natin makuha sa gobyerno. Again, it's going to be, sabi ko nga, it's not only a tough or uphill battle na mabasura yung resolution number 10 or liquidation by mere certification. It will be brutal, if not next to impossible. Pero ako naniniwala, pag nagsama-sama tayo, PH, posible ang pagbabago at posible nating mapasura itong resolution number 10. Grabe ho itong si Atty. Vic Rodriguez, di ba? Talagang pagkayan ho, napunta sa Senado, sambayan ng Pilipino ang panalo. Sa mga susunod na panahon, sana makapanayam din ho natin yung ibang mga senatorial candidate para matanong ho natin yung tanong ng ating mga kababayan dito sa PH Update, dito sa ating mga senatorial candidate sa mga susunod na panahon. Ito mga kababayan, dito sa video na to pag-usapan naman ho natin ang ito nga si Vice President Sara Duterte. Pero grabe ho yung na yun ni Atty. Vic, di ba? Ang taba ng utak ng mama. Matalino ho, sobrang galing. Ito na ho tayo kay Vice President Sara Duterte. I-share nyo ho yung video kung di ho kayo marunong mag-edit o kung hindi ho kayo marunong mag-screen record. I-share nyo na lang ho, okay rin naman ho yun. Pero kung marunong kayo sa personal account nyo para hindi na sila magpunta kung saan-saan, automatic makikita ng mga kamag-anak nyo, magpi-play yan, Atty. Vic Rodriguez for Senator. Ito mga kababayan, Vice President Sara Duterte, pakinggan ho natin, ituloy ho natin yung kanyang mga punto de vista. Sinabi ko sa inyo, perpetuation in power yan. Gusto ko sana i-take up si Martin Romualdez pero nag-promise ako sa inyo, di ba, na kaya kung ako para dito kay Tambaluslos, kabahan na siya. Sa tingin ko maraming bala itong si VP Sara dito kay Martin Tambaluslos Romualdez. another time si Martin. Oo, sa susunod na. Ma'am, yung yako politika, sabi po kasi ni Governor Matthew Manoto na pinagsunal daw nyo yung dapat sanang politika lang.
I-review nyo. Ayoko na banggitin eh. Lahat ng pagmemersonal nila sa akin. Pero i-review ninyo lahat ng ginawa nila sa akin. Sila ang nauna. Kayo ang nauna. Bakit? Because of envy and jealousy. Yan lang sisira sa bansa natin eh. Jealous. Hindi. Nagsimula ito pag-resign ko sa lakas. Diba? Remember? Sinabihan ko siya. Martin. Sa ibang araw na. Kasi madami na kayong material. Ma'am, for the record, what is your relationship status with Grabe, itong mga mainstream media na to talagang haya-hayang buhay ngayon. JBP Sara talagang sagana ang kanilang mga balita, di ba? Senator Amy Marcos? And nag-usap na po ba kayo after that? After nung press con, tinext ko siya. And she was cold. Cold. Malamig. And then, meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then, sinabihan ko yung common friend namin. Sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Pero ano ba? Naku, rekta na ho niyang sinagot. Sinagot na ho ni Bibi Sara. Matindi ho yung mga binitawan niya na yun. Ha? Ito, ulitin natin ha. Ibang klase talaga. Naiinis siya sa akin at kay BBM. And then, sinabihan ko yung common. And Ito. then, press con, tinext ko siya. And she was cold. Cold. Status with Senator Amy Marcos? Pakinggan nyo. Kay Senator Amy. And nag-usap na po ba kayo after that? After nung press con, tinext ko siya. And she was cold. Cold. Malamig. And then, meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then, sinabihan ko yung common friend namin. Sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Naku po. Pero ano ba? Friendship po? Yan na nga ba sinasabi natin. Rektahan na ho ha. Rektahan na ho. Itong si Bibi Sara, aminado siya na kaibigan ko pa rin naman yan. Wala namang problema. Kaibigan ko pa rin yan si Senator Amy Marcos. Pero diniretsa ko siya kung sinasabi niyang naiinis siya sa akin at kay Marcos Jr. Dapat wag siyang mainis kay Marcos at saka sa akin. Mainis siya kay Lisa at dito kay Martin. Sila ho talaga, yung dalawang personalidad na yan, nasa likod ho ng lahat ng nangyayaring kalokohan ngayon sa ating bansa. Word na ba kayo ni Senator Amy? Or ano naman? It's just a case. No, hindi ko alam. I cannot speculate on what will happen tomorrow. But as far as we're concerned, ano si Senator Amy sa'yo kayo? Para sa akin ba, she's a senator, she's a friend. I did not attack her. Alam niyo kasi ito si Remulla, nandun siya sa legal desecration of the dead. Sabi ko nga kanina, di ba? Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It's not illegal. It is taboo. Taboo siya. Meron sa atin dito, ayaw ang pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, okay lang ang pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao. Bakit ko aatakihin yun? Yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako. Hindi. Respetuhin mo ako. Na hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos, respetuhin din kita. Ang problem kasi dito sa kanila, when there is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding, sinasabihan nila na weird, sinasabihan nila ng kakaiba, sinasabihan nila ng crazy, insane, look at it. There's nothing wrong with me, I'm just different. Respetuhin yung not different ako sa Different siya, ibig niya sabihin na yung pagiging kakaiba niya, dahil hindi ho siya kurakot, hindi ho siya trapo, hindi ho siya kagaya ng ibang mga politiko dyan, no? Na kung ano lang utos sa kanila, nung kanilang pinuno, as long na magbebenepisyo sila, wala hong pakialam yung mga politiko na yan. Ang mag-Senator Amy, you texted her, pero nag-reply naman po siya, kaya nasabi niyo po siya. Do we know the context of that conversation? You can share that with us. So, siya na lang ipa-share ninyo kasi siya naman yung mas nakakatanda. Pero since then, hindi pa yung nakakapag-usap ulit over the phone lang. Wala na kami nag-usap after nung nag-text ako ng messages. But maybe below your message. Alam mo, yan sila lahat. Yung mga nagsasabi ngayon, ang pinag-uusapan niyo yung patay. Simba ko lang, God forbid. Pag yung sa tatay ko na yan, sigurado ko may bullshit dyan sa tatay ko. Actually, sabi din nila na why don't you just explain the allegations head on? Just to set the record straight daw, ma'am. Kasi it's just,
the disrupt from the joint floors wala po. Yung sabi ng mga house. Oo, kasi sabi nila, ano ako, diversion, yes. Well, it's a tie. Kasi ang ginagawa nila is a diversion from the nothingness that is this country is undergoing. This ginagawa nila is a diversion sa kagutuman, sa kahirapan, sa taas ng presyo, at sa kawalan ng mga Pilipino. Ginagawa nila ako diversion, gagawin ko din kung ano yung ginagawa nyo. Di ba? But the inflation rate Wala. is bumababa. Talo na kayo. Wala na, kahit na anong gagawin nyo, talo na kayo. Sa Quadcom, inimbisigan ng AJK allegedly against President Duterte. Sa isang committee Sino may-ari nito? Sa isang committee naman, inimbisigan din yung mga confidential ng Senate group. Mag-open din po ng mga AJK. So, ginagawa nilang ganitong mga investigation. Yan nga yung sabi ko. Yung sinasabi nila na diversionary tactic yung sa akin. Bakit sila nagsasabi na hindi ako sumasagot? Lahat ng pinadala nila na AOM, Audit Observation Memorandum, sa kanila naman galing yun, hindi naman sa COA yun, wala namang independent sa COA ngayon. Sinasagot namin. In the proper forum, we answer. May cases sila sa Supreme Court, sinasagot namin. Ayaw ko lang sumagot dyan sa ginagawa nilang circus. Hindi naman ako ang nagmumukhang tanga dyan sila kasi hindi na nila ginagawa ang trabaho nila and for what? Diversionary. Oy, sabihin nyo sa kanila, gutom ang mga tao. Correct. Gutom. Wala silang pambili ng pagkain. If you were to advise the President, kasi mukhang may intention siya to attend, ano bang advice ni Vice President kay PRRD? Kasi he was invited at first he signified his intent to attend. Pero medyo masama itong pakiramdam kaya he wasn't able to make it today. Oo. Will you encourage or even allow him to attend at one point? Ako ang stand ko personally, wala nang ginagawa ko. Uma-attend ako at sinasabihan ko sila kung ano yung sa isip ko. Yan yung stand ko. I don't know with President Duterte. Namang sinasabi nila, namang nagsasabi na hindi mo kailangan kasi masasabi. Yung nagkakaroon ng President, Vice President, wala na po talagang pag-asa. Listen na 4 years more nga. Alam mo, I agree with that. Totoo talaga yan. Hindi maganda ang nangyayari ngayon kasi ang nangyayari ngayon, puro na lang tayong politika. Ulit-ulit ko sinabi, nandoon pa ako sa kabinete, doon, sinabi ko na yun. Hindi ako ang problema. Bakit ginagawa ninyo ako ang problema ng bayan? Hindi ako. Imagine, saan ka nanganganap ng mga public officials? So shocked about me talking about the debt. Pero walang na-shock na there's a foreigner kidnapping in the Philippines right now. And there are daylight robberies na hindi natatakot ang mga kriminal. Papasok na labas. Tapos, kakagawa kami ng Carmen. Walang na-shock. So bakit Correct. kaya? Ako na-shock ako. I am from Mindanao. Gulat ako. Sabi ko, this is bad. But may gawin ba mo? May pag-asa pa ba? Apo, yes ma'am. Na magkaayos sila. Na magkaayos kami nilang lahat. Sige, mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the paguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay doon. Sorry sila sa pamilya doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tinirgas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinakatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives. Hindi lang sorry na, sorry. Hindi. Pangalanan nyo lahat. Sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, kung papatawarin ko kayo, pag-isipan ko pa lang yun. Ma'am, Next question. uh, Kaya para dito sa mga kay Tambaluslos. Manalangin ka, Martin Romualdez, na hindi matapos tong administrasyon na to. Pero sa ayot sa gusto mo, matatapos tong administrasyon na to. Gawin nyo na yung dapat yung gawin. Pero pagka natapos ang administrasyon na to, kayong lahat dyan sa Malacanang, may kalalagyan kayo dito sa alin na to. Yun ang sinisigurado natin. May kalalagyan sila dito kay Vice President Sara Duterte. Ibang klase ho ito. Ang rekta ho niyang pagbanat hindi ako papatawad. Anong patawad? Pag-isipan ko kung papatawarin ko pa kayo. Iba ho itong build nito. Iba, hindi ho siya kagaya ni Tatay Digong. Si Tatay Digong pagka medyo nalilito-lito niya, mumurahin ka rin.
Ito hindi ho. Kung ano yung banat, talagang dire-diretso lang. Anak ng tao. Kelly, Kumburado. Laki ng mata ni Bibi doon ah. Oo. Sabi ko nga noong press con ko, di ba, there's some sort of inappropriate sa ginawa niya. Pero sa kanila na yun, sa organization na yan. As commander-in-chief, hindi dapat ganyan ang reaction mo. Ang dami-dami mong pwedeng reaction, pero hindi dapat pinagtatawanan ninyo ang bata. Especially, ang bata who swore to give his life to this country. Sa AFP na yan. Pero ikaw, as president, diba? Walang nagulat na may foreigner kidnapping. Walang nagulat nung nagsabi ako, matapobre ang presidente. Pero lahat, nagkagulo na sa desecration of the dead kuno na hindi naman. It's taboo. Hindi siya krimen. Ma'am, kayo ni President Marcos, may pagkakataon pa ba magkaayos po kayo? Sabi ko nga kanina, silang lahat, pag-sorry sila doon sa lahat, nag-iisipan ko. Ma'am, actually sa press con, halata ang galit, ang tugni kayo at inipin. Bukod sa binanggit nyo na nag-umpisa na toxic ang relationship with them during that graduation, anong pinamumutan ng galit na inipin kayo? Siya ang Pangulo, hindi niya kontrolado ang lahat ng tao sa gobyerno at yung buong bansa. Correct, tama naman ho. Ako ba Pangulo? Sasabihin ko na. Magtrabaho na tayo lahat. Ilan na lang? Ilang years na lang? 4 years na lang? 4 years is a short time for a president. Ma'am, do you honestly believe that he knows everything, he's in control of everything that's happening? All these hearings, I cannot speculate on his soundness of mind. Ma'am, sinasabi po ng mga House leaders naman po kasi na ginagawa po ni Pangulong Marcos ang lahat ng kanyang ginagawa to raise the Philippines na global stage as parang iniiba nila yung yung difference niyo between the president and you, ma'am. Ano po masabi niyo po dun sa comparison between you and the president? Ano bang nire-raise nila sa global stage? Saan doon? Saan doon? Kasi we're not hitting our targets. We're not becoming a middle income country. Anong na-raise? Well, pinopromote po yung West Philippine Sea and all, yung issues na all. Well, it's geopolitics and that will be in another, madami na kayo. Administrasyon reporter ho yun. Administration reporter. Next question, Jason. Kasi Ma'am, tungkol dito sa pagpunta niyo sa Baclaran, ano po masasabi niyo na sinabi ko nila para ginawa niyo lang yung stage show from the pop? Ano bang ginawa niyo doon pala? Opo, yun po naman ang ginawa niyo doon. Ayan kasi yung problema sa kanila kasi hindi niyo ako kilala eh. Kung sa Davao yun, hindi ako papansinin eh. Diba? Kung sa Davao ginagawa ko yun. Hindi na ako pinapansin ng mga Davaoenyo kasi normal sa kanila yun. Bakit ako umabot sa Baclaran? Kasi diba nag-trick or treat ako? Kailangan ko ng butterfly na gagawing corona. The next day na yung trick or treat, wala pa akong corona. So sabi ko, maghanap tayo sa sidewalk ng mga butterfly. Umabot kami sa Baclaran. Ma'am, saan nangyayari yan sa politika? Totoo yun, di AI yung TikTok video ah. Ako yun. 3 videos yan. Sabi nung kasama ko, sabi niya, content creator na ako. Sabi niya, pwede mo bang tulungan yung account ko? Oo. Well, hindi ko alam kung paano kumita. Pero sinabi niya, content creator ako. Kasama namin yun. Pwede mo ba ako tulungan? Sabi niya, i-promote mo yung account ko. And then sinabihan ko siya, anong kailangan ko gawin? Sure, sabi ko, maliit na bagay. Anong kailangan ko gawin? Sabi niya, sumayaw ka lang. So, tinuruan nila ako, and then sumayaw. Ma'am, saan nangyayari po ngayon sa politika? Ano yung payo natin sa ating mga kababayan? Ang payo ko sa mga kababayan natin, sa mga nangyayari sa politika ngayon, ay mag-demand kayo sa mga kandidato sa susunod na taon na eleksyon. Mag-demand kayo sa kanila. Anong nagawa nyo? Anong plano nyo? Magpa-drug test kayo. Sige, extend na natin. Magpa-neuropsychiatric exam kayo. Mag-demand kayo sa mga kandidato. Last question from Reuters. Vivi, from Reuters po. Speaking of elections, bakit hindi tumakbong mayor si former President Duterte and then bakit walang Duterte sa mga senatorial elections? Tumakbo siyang mayor, si PRD. Sa senatorial elections, bakit walang senatorial elections?
Takbo, hindi ko alam. Ang pagtakbo kasi sa personal decision. So, hindi ko alam bakit walang tumakbo sa kanila as senator. Ma'am, your message na lang to the Filipino people, lalo itong mga minention na disheartened na namin kasi hindi niyo pagkakaunawaan PBBM.